Okay, hello. Isang magandang hapon sa inyo lahat, mga kamag, sa ating mga batas at siyempre sa ating mga ka-UB. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ligoy-ligoy pa. Kung napapansin ninyo itong papel na to, no? Yan ay form na galing sa mga politiko dito, no, sa amin sa Bataan. Kung saan na itong form na ito ay i-fill upan mo para makakuha ka ng ayuda. Diba? Para makakuha ka ng ayuda na galing sa kanila, I don't know kung galing sa bulsa nila yan, pero for sure yan, galing yan sa pondo ng bayan. Diba? O yung form na yan, i-fill upan mo yan and nakalagay sa baba, medyo maliliit no? Basahin na lang natin dito. Basahin ko sa inyo kung ano yung nilalaman niyang nasa baba na yan. Okay. O dito sa i-fill upan mo, nakalagay yung head of the family, pangalan ng magulang, pangalan ng asawa, bilang kung ilang kayo sa pamilya, tapos address, house numbers nila, kompletong address, tapos phone number, diba? Tapos trabaho, kompletong data. Diba? Kompletong data ang ibibigay mo sa kanila. Tapos pagdating sa baba, ganito nakalagay. Diba? Sabi ko lang. Ako ay nagbibigay pahintulot sa pamahalaang panlalawigan. Okay, sabihin, galing kay governor to. Diba? Pamahalaang panlalawigan ng Bataan na kolektahin, gamitin at ilahad ang aking personal na impormasyon para sa mga layuning pampamahalaan. Naiintindihan kong ito ay gagamitin ng may kumpidensyalidad para lamang sa opisyal na mga gawain sa pamamagitan ng pagsasalin ng pangalan sa ibaba. Ako ay nagbibigay pahintulot sa mga itinakdang kondisyon. Diba? So, tingin ninyo, totoo to? Personalidad, impormasyon para sa salayuning pampamahalaan? Naiintindihan ko, okay, ganito yan. May nabasa akong post. Siguro ito yung ibig sabihin nila dito gagamitin sa pampamahalaang layuning pampamahalaan. Siguro ito ibig sabihin nila dito yung sabi dun sa post ng taga-Sisiman, sabi doon, para daw sa mabilis ang access sa health at sa education at sa iba pa. At sa mga ayuda. Una, kung totoo man yan, ibig mo sabihin nito, yung mga hindi nag-fill up dito, hindi na makaka-access sa edukasyon, hindi na makaka-access sa pangkalusugang programa ng gobyerno, hindi na sila mabibigyan ng ayuda, kagaya ng ibinigay sa inyo sa pag-fill up niyo ng form na to. Ganun ba ibig sabihin nun? Di ba? O ngayon, naniniwala ba kayo na dito nila gagamitin to? Diba? Ako hindi po ako naniniwala. Diba? Binigyan sila ng pahintulot. Pero, hindi nyo alam exactly kung saan gagamitin itong data ninyo. Which is bawal na bawal. Diba? Ito, papakita ko sa inyo kung ano yung kapalit ng data privacy ninyo na pinagkaloob nyo sa pamahalaan. Ito. Yan ang kapalit. Diba? Yan ang kapalit ng paglalagay nyo sa alanganin ng inyong data privacy, ng inyong data. Para lang dyan. Diba? Nasakripisyo nyo yung pribado nyong pagkakakilanlan. Hindi ba kayo nagtataka? Mga kababayan ko dito sa Bataan, sa Maribeles. Hindi kayo nagtataka na para lang dyan? Pwede namang ibigay yan Ang nilista lang yung pangalan nyo Diba? Bakit kailangan kompletong data? Diba? Okay, sige. Ito basahin natin yung batas para dyan sa data privacy na yan. Tagalog tong ni-research ko para maintindihan ng lahat.
Para maintindihan ko na rin ng todo. Okay, biro lang. Sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012, hindi pwedeng gamitin ang datos mo ng ganun-ganun na lang. Ba, maliwanag? Hindi pwedeng gamitin ang inyong data ng ganun-ganun lang. Dapat may consent o permission nyo. Okay, binigyan sila ng permiso. Okay, pero dapat, ano ang sinabi ng batas? Maliban na lamang kung may ibang legal na basehan. Okay, hindi nila pwedeng kuhanin sa inyo ang inyong data ng sapilitan, maliban na lang kung may legal na basehan. Okay, like, bawa, may kaso ka. Diba? O kaya, ikaw nagkaso. Diba? Ngayon, ang consent ay dapat informed. Informed ba kayo? Naniniwala ba kayo sa nakalagay dyan sa papel na yan? Naniniwala kayo dyan? So, dyan nga nila gagamitin yan. Alam nyo, mga kababayan ko dito sa Bataan, Maribele. Lapit na naman po election. 2024 na po next year. Isang buwan na lang. Wala na isang buwan. Diba? 2025 po ang election. At rejected na po ang Smartmatic. So I think, opinion ko lang to. Baka gagamitin na naman na ito, ang magic nila sa darating na election 2025. I don't know kung paano nila gagamitin yan. Pero malaking posible yan. Nagagamitin na naman yan sa pandaraya. Pagtaka eh. Para dito? Para dyan? Kukunin ng data mo? Tapos sabi dun sa post, para daw sa health, para daw sa edukasyon, para sa madaling pag-access dito. At sa mga ayuda. Paano naman yung mga hindi nakapirma dyan? Paano naman yung mga hindi nagbigay ng ng data nila? At ang malupit pa rito, mga kababayan, mga kabatas. Share ko lang din sa mga kabatas natin dito sa YouTube. Mga subscriber ko. Ang matindi pa dyan, hiningi yung kompletong data nila. Hiningan pa ng valid ID. Xerox valid ID na may 3 pirma nila. Para lang dito. Para lang dyan, Dyan sa spaghetti na yan, saka sa cheese na yan, saka sa maling na yan. Foods. Lechon meat. Diba? Ano ba mga kababayan ko? Sige lang bigay, wala silang pakialam. May nag-comment pa nga doon sa post ko eh. Bahala na daw sila kung anong gawin nila basta makatanggap sila ng ganyan. Diba wala silang kayo sa data nila? Wala silang pakialam. Importante sa kanila yan. Diba? Sa mga kababayan ko naman. Kasi ang hirap ng buhay natin eh. Diba? Hirap na hirap tayo. Kaya sa konting biyaya na yan, kahit na ano pa ang gawin nila, susundin natin para lang dyan. Diba? Kasi nga, kaya nga itong mga politiko natin dito sa Bataan, hindi ko nila lahat masaya sila pag naghihirap tayo. Gusto nila na tayo naghihikahos. Bakit? Para madali nila tayong mauto. Yan ang katotohanan. Mga kababayan ko dito sa Bataan. Diba? Oo, hindi. Gusto yan ng mga politiko sa atin. Tayo naghihirap. Diba? Para gain lang sila ng gain. Gain lang gain. Pag namili ng boto, triple yung babawiin nila. Kaya sobra tayong naghihirap. Diba? Kasi yung mga ninanakaw nila, yung pagbawi nila sa pinabili nila ng boto, yung marami na dapat proyekto yun. Mga livelihood. Ang una kasi, lalong-lalo sa mga laylayan, hindi nila alam na ganito na nangyayari. Diba? Kaya nga ako, kahit paano nagpapakahirap po ako na i-inform kayo, mga kababayan ko. Naturuan kayo tungkol sa mga ganitong gawain ng mga politiko dito sa bayan natin, dito sa ating probinsya.
ating lalawigan. Diba? Kaya sana naman makinig naman po tayo. Hindi na para sa sarili natin, matatanda na tayo. Ako matanda na ako. Ating mga magulang, turo naman natin sa mga anak natin yung tama. Huwag naman natin silang palakihin ng ganito. Diba? Palakihin natin sila sa vote buying. Huwag naman sana. Turuan naman natin sila ng tama. Diba? Na huwag natin ibenta yung ating dignidad, yung ating prinsipyo. Diba? Nakakalungkot mga kababayan, no? Pero, totoo lang, yung post ko dun sa page ng MUG, no? Ito may nag-send lang sa akin sa page natin. May mga na-enlighten naman kahit papano. Na hindi raw sila nagbigay. Malupit nga eh, yung bibigyan mo pa sila ng ID, valid ID. Paano kung wala kang valid ID so hindi ka mabibigyan? Hindi ka mabibigyan nito. Yan, oh. Diba? Nagawa nila tayong timawa. Nagawa na tayong timawa, hindi nyo pa alam. Akala ninyo, dahil may ganyan, tuwang-tuwa na kayo. Pero hindi nyo alam, pinaglalaroan na tayo ng mga politiko na. Nagawa tayong gago. Pinagago nila tayo. Diba? Ngayon lang na mga kababayan, sana huwagin naman natin mindset natin. Bumoto naman tayo ng tama. Yung makakatulong sa atin, hindi magpapahirap sa atin. Hindi porkit nabigyan ka ng ganyan, guminhawa na yung buhay mo, hindi. Niluto mo yan, bukas ubos na yan. Diba? Sana ipakalat nyo tong video na to, no, mga kababayan. Sana, para ma-enlighten pa yung ating mga kababayan, yung ating mga kalalawigan. So, yun na po, no? Maraming salamat sa inyo. Muli, isang magandang hapon sa inyo lahat. At huwag natin kalilimutan na isa lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at mabuti. Yun lang po. Maraming salamat.